You don't see the things the way they are. You see the things the way you are. Hindi mo nakikita ang mundo sa kung ano ang mundo. Nakikita mo ang mundo kung sino ka. Hindi mo siya nakikita sang-ayon sa kung ano man siya. Makikita mo siya dahil sa kung ano ikaw. So, ang hirap, no? Intindihin, lalo na kung hindi pa tayo aware sa ganitong klase ng concept. Pero may isa pang halimbawa ang Bible na sinasabi sa Mateo chapter 6 verse 21 to 22 na ang sabi dito, ang mata ang ilawan ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit, kung madilim ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng kadiliman. Kaya, kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, gaano kayang kalaki ang kadiliman nasa iyo? Ibig sabihin, kung ano man yung na-experience natin sa mundong to, kung ano man yung mga bagay na nararanasan natin sa mundong to, ito ay base sa perception natin sa kung ano ang mundo. Kagaya ng ingay, ano? Pero wala tayong pakialam dyan. Mga tambay na kahit gabing-gabi na. Well, anyway, balik tayo dito. Dahil itong pag-uusapan natin ay tungkol sa perception. Ito yung iniwan natin nung huling video. Gusto kong ituloy. Dahil ang perception mo sa mundo ang magiging ilaw mo sa kung paano ka lalakad o ano yung mga result na makukuha mo sa mundong to. Gusto kong ihalimbawa tong perception sa isang sitwasyon, no? Halimbawa, ang tawag dyan araw, no? Sun. Tapos, meron dalawang tao dyan. Yung isa, itong isa, sabi niya, wow. Wow. Sabi niya, ang ganda ng sunshine. Itong isa naman, sabi niya, ang init. Pawis na ako. Nasusunog na balat ko. Sa dalawang sitwasyon na to, guys, mapapansin nyo na ang sitwasyon pareho lang. Parehong may araw, parehong mainit. Pero sa magkaibang tao, nagkakaiba sila ng perception pagdating sa sitwasyon. Itong isa, tinatanggap niyang masaya yung sitwasyon. Mantala itong isa, tinatanggap niya na may inis o sabihin na natin may galit dito sa sitwasyon na nangyayari sa kanya. Ito yung sinasabi sa Biblia na ang mata mo, yun ang ilawan ng katawan mo. Kung ang mata mo madilim, kung ang mata mo naiinis ka, ang magiging perception mo sa sitwasyon o experience mo sa sitwasyon na to ay magagalit ka. Pero ang mata o yung ilawan na gamit ng mata mo ay maliwanag. Siyempre, magiging masaya ka sa sitwasyon at tatanggapin mo na may positibong pananaw yung mismong sitwasyon
na nagaganap sa'yo. Ganyan ang perception na hindi mo nakikita o nararamdaman ng isang bagay dahil sa sitwasyon na yon. Ang sitwasyon, hindi mahalaga kung ano man yan. Pero ang pinakamahalaga, ano yung naramdaman mo sa sitwasyon na yan. At dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa energy, frequency at vibration, ang ibig sabihin ng vibration sa ibang paraan, ito ay tinatawag din na pakiramdam. Pakiramdam o emotion. Siguro, kung natandaan niyo yung unang video, ang ibig sabihin ng vibration, sinabi ko na doon na movement o paggalaw. Ang emotion o yung pakiramdam natin, ang ibig sabihin niyan ay energy in motion. Yung ating pakiramdam ay enerhiyang gumagalaw. Kaya tinawag siyang emotion. Yung feelings natin ay yung vibration natin. Kaya nga minsan, maririnig niyo yan sa ibang tao na hindi ko ka-vibes yan, ayoko sumama dyan. Masama ang vibes ko sa taong yan. No? Ibig sabihin, masama yung pakiramdam niya. Hindi siya kaisa ng vibration ng taong yon. Ganon din itong pakiramdam. Ang pakiramdam at ang vibration ay iisa. No? Kaya lang, sabi nga natin na bawat vibration ay merong level. Ang tawag doon, frequency. Ngayon, ang frequency ng pagiging masiyahin sa frequency ng pagiging magagalitin ay napakalayo. Ang pagiging masaya sa isang sitwasyon o pagiging masaya sa mga bagay na nararanasan mo ay isang high frequency. Samantalang pagiging malungkutin, mabugnutin, nandito yan sa low frequency na vibration. Ngayon, dito sa dalawang sitwasyon na to, makikita na natin kung paano natin magagamit yung sinasabi ni Tesla na kapag nalaman mo o para malaman mo ang sikreto ng universe, kailangan mag-isip ka in terms of energy, vibration, and frequency. Ito yun. Na kung maiintindihan mo na ang vibration pala ay tumutukoy sa ating pakiramdam. Kaya nga, kung gusto mong maabot ng mabilis yung mga pangarap mo, kailangan mong itaas yung pakiramdam mo. Dahil ang pakiramdam mo, yan ang magdadala sa'yo doon sa bagay na dinidesire mo. Siya yung magmamagnet doon sa bagay na gusto mong marating. Kaya may mga taong merong pangarap, pero hirap silang abutin ng pangarap na yan dahil dito sa vibration na yan. Kung ang pangarap mo nasa high frequency vibration, pero yung emosyon mo nag-ooperate sa lower vibration, sa tingin mo maabot mo yung pangarap mo? Siyempre hindi, di ba? Ganito umiiral ang perception. Ngayon, paano natin patataasin yung perception na to? Paano natin patataasin ang vibration natin? Ngayon, sasabihin natin kung ano yun. Maghintay ka lang, okay?
bago natin maitaas yung ating vibration, kailangan muna nating maintindihan yung fundamentals o principle kung ano yung nagtataas ng vibration natin. Katulad nga nung pinag-aralan natin ng una, ang isang factor na ginagamit natin para itap dito sa karunungan na tinatalakay natin, kailangan natin gamitin ang isip natin. Pero ang katanungan, ano ba ang isip? Minsan ba naitanong nyo sa isip nyo kung ano ang isip? 'Di ba? Siguro ngayon naririnig ninyo sa akin yung salitang isip. Siguro ang naiisip ninyo pag sinabing isip ay yung utak natin. Pero ang totoo, ang isip natin ay hindi yung utak natin. Kasi ang utak ay parte ng katawan. Ang utak para siyang kamay, para siyang mata, para siyang ilong, para siyang daliri. Ganun ang utak, parte ng katawan. Pero ang isip natin, hindi siya basta parte lang ng katawan natin. Ang isip natin ay nakatap o para siyang nakalutang. Nakalutang siya sa ere. No? Siya yung kumukontrol ng katawan pero hindi siya sa katawan. So, isa sa mga natutunan ko sa pagbabasa at sa pakikinig ng mga ganitong klase ng concept ay yung tinatawag na stickman concept. No? Dahil tayo nag-iisip in terms of images o picture o imagination, kapag inisip mo yung salitang isip at wala kang picture sa isip mo kung ano yun, mahirapan ka mag-isip. No? Kaya kadalasan ang naiisip natin kapag sinasabi yung salitang isip, ang lumalabas sa isip natin ay yung utak. Na hindi naman yun ang utak. Ang utak natin ay parang electrical wiring system na connect sa buong katawan. Pero hindi siya yung isip. Ito yung isip. No? Ang isip natin ay may dalawang function na magkaiba. Yung una, ang tawag doon ay conscious mind. Ikalawa, tawag doon subconscious. May S pala dyan. Pero mas gusto kong tawagin ang conscious mind na manual mind. So, itong subconscious, ito yung automatic mind. Tapos, itong conscious mind natin, nakakonekta to sa katawan natin. Ganyan siya. Maintindihan ko to nung una. Naisip ko na meron palang dalawang isip. Sa isip natin, merong dalawang isip na nag-ooperate. Yung unang isip natin, ito yung nag-iisip ng may intention. Intentional mind. Pero itong isa, wala siyang intention, kusa lang siyang gumagalaw. Kaya nga siya automatic. No? Dahil itong isa ay conditional. Ibig sabihin ng conditional, pwede mo siyang i-program, pwede mo siyang bigyan ng mga script na ito gagawin mo araw-araw. Tapos, gagawin niya na yun automatically. No? Now, ito yung
Hindi ko nauunawaan noon. Yung perception ko, imbis na nandirito, wala dyan sa conscious mind. Dahil ang perception ko, nandirito. Ibig sabihin, dahil wala dito yung perception ko, ang kumokontrol ng consciousness ko ay itong subconscious mind. Siya yung may control. Ngayon, paano nangyari yan? Ang subconscious mind natin, siya yung may control sa katawan. At siya rin yung automatic na gumagalaw kapag hindi gumagana yung conscious mind natin. Example, nasubukan mo na bang magmaneho ng sasakyan? Pag nagmaneho ka ng sasakyan, sa umpisa, hindi mo pa siya alam. Wala kang consciousness sa kanya. As in, wala ka pang awareness mag-drive. Sa oras na hawakan mo yung sasakyan at pinag-aralan mo na yung pagpapatakbo ng clutch o preno o kaya yung pagtansya ng layo ng body ng sasakyan mula doon sa kabila. Di ba? Conscious na conscious ka sa sasakyan. Hindi mo alam kung paano pagsasabay-sabayin lahat ng sistema ng sasakyan, kung paano to i-drive. Pero kapag na-master mo na yung paulit-ulit mong minaster o paulit-ulit mong pre-practice yung pagdadrive, hindi mo nakakailanganin tong conscious mind. Kasi kusa nang gumagalaw ang katawan. Kusa na siyang, automatic na siyang nagka-clutch, automatic na siyang pepreno kung merong biglang nagpreno sa harap mo. Automatic na yun. Gumagalaw na yung katawan mo. Alam na ng katawan mo kung paano niya gagawin yung mga dapat niyang gawin. Ang tawag doon, conditional. Na-condition mo na yung katawan mo. Na-program mo na yung katawan mo. Ibig sabihin yung isip mo, fix na. Alam niya na yung gagawin niya. Kaya kahit hindi mo na isipin, intentionally, kusa na yun. Kapag magkakaroon ng aksidente o magkakaroon ng hindi magandang pangyari, yung automatic mind mo, kusa yan lalabas. Maaring ipipreno niya yung sasakyan o ililis niya yung sasakyan. Ganun gumagana tong subconscious mind. At napakaganda nito kasi ganyan ang pagka-disenyo ng Diyos sa isip natin. Ito lang ang hindi maganda. Sa oras na yung conscious mind mo, ang conscious mind ay matatawag rin na programmer. Dahil intentional siya, maaari itong mag-program. Pwede siyang mag-program ng kahit anong program papunta sa subconsciousness. Ang subconscious naman natin ay para siyang programmable o program. Halimbawa, isusulat mo sa kanya kapag meron ganito gagawin mo. Kapag ito nangyari, ito ang gagawin mo. Yan ang gawain ng consciousness natin. I-program ang subconscious mind. Ang hindi lang maganda, kapag ang subconscious mind na ang nag-take over sa conscious mind mo. Paano nangyayari to? No? Nangyayari to kapag wala tayong awareness. Kapag wala tayong awareness, nangyayari yan. Ang subconscious mind natin ang nagte-take over sa atin.
Ngayon, paano naman tayo na-program? Paano na-program yung subconsciousness natin? At isa pa, habang siguro kanina ko pa sinasabi, subconscious. Ang subconscious mind ay tumutukoy sa ating emotion. Pag sinabing subconscious, ang tawag dyan, emotion. Tawag dyan, feelings, pakiramdam. At yung feelings na yan, yan yung naipoprogram. Yan yung pwedeng i-condition nang hindi mo na kailangan mag-isip. Napapansin nyo ba minsan, pag meron kayong ginawang bagay, sinasabi nyo, dapat sana nag-isip muna ako bago ako ginawa yun. Ibig sabihin, nag-take over yung ating emotion o subconscious bago tayo nag-isip. At itong subconscious, dahil siya yung directly nakaka-apekto sa katawan, siya yung gagalaw. Yung katawan ng gagalaw at gagawa ng result. Kahit anong result. Kung ano yung nakaprogram dyan, yun ang magiging result mo. Kaya kung nakaprogram dyan, kahirapan, automatic, kahirapan din yung magiging result mo. Now, balik tayo dun sa perception. Pwede tayo magkaroon ng perception nang wala tayong awareness. Pwede ka magkaroon ng perception nang hindi ka aware sa isang bagay. Yun yung sinasabi ng Biblia na ang ilawan natin ay ang ating mata. Ang ilawan ng katawan ay yung mata natin. Pero hindi mata literal yung tinutukoy doon ng Panginoong Hesus. Ang tinutukoy doon na mata ay yung mismong pag-iisip natin. Yun ang mata na tinutukoy niya. At yung mata na to, ito yung magdidikta sa mata na to kung ano yung dapat niyang makita. Kaya nga dun sa una nating example na dalawang tao, iisang sitwasyon pero magkaiba ng perception. Parehong mainit, parehong maaraw, pero magkaiba sila ng experience. Magkaiba ng feelings. Dahil magkaiba sila ng perception. Yung perception nang gagaling sa isip natin. At yun din ang dahilan kung bakit pare-pareho tayong mga tao, pero iba-iba tayo ng result. At kaya tayo nagkakaiba ng result kasi magkakaiba yung ating pag-iisip. Magkakaiba tayo ng nararamdaman. At dahil magkakaiba tayo ng nararamdaman, magiging magkaiba yung result paulit-ulit. Ngayon, sinasabi ko na lahat tayo may perception. At pwede ka magkaroon ng perception kahit wala kang awareness. Ang awareness ang sinasabi ng Biblia na ilaw. Ito yung ilaw na maliwanag. May sinasabi rin ng Biblia na ilaw, pero kadiliman. Kung ang ilaw nasa iyo ay liwanag, mapupuspos ng liwanag ang katawan mo. Pero kung ang ilaw na nasa iyo, kadiliman, mapupuspos ng dilim ang katawan mo. Yun ang sabi ng Biblia. Ngayon, saan nanggagaling yung ilaw na to? Dito yan nanggagaling sa isip natin.
Dito yan nanggagaling sa isip. Kung ang isip mo madilim, kung ang isip mo punong-puno ng galit, kung ang isip mo punong-puno ng takot, sa tingin mo may liwanag doon na makikita ka. Ang puro experience na mararamdaman mo, puro bad experience, negative experience, yan yung mararamdaman mo dito. Ayan. Anong dapat nating gawin para mabago yung experience natin? Diba? Kung ang result ay ang experience, kung ang result natin, yun yung experience natin, ang dapat lang natin gawin, ibalik natin kung bakit tayo merong result. Ibabalik natin yun sa kung ano yung nararamdaman natin. Tingnan mo kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Kapag merong isang sitwasyon, tingnan mo kung ano yung nararamdaman mo. Ano ba yung agad-agad na lumalabas sa damdamin mo sa tuwing ang isang sitwasyon mangyayari? Yung sitwasyon na ba yun na nagaganap, palagi ka bang galit? Palagi ka bang naiinis kapag nangyayari yung sitwasyon na yun? Palagi ka bang na-high blood kapag yung isang sitwasyon na yun dumarating sa'yo? Ngayon, kung yung sitwasyon na yun dumarating sa'yo at hindi maganda ang pakiramdam mo, tingnan mo maigi na baka hindi yung sitwasyon ang may problema. Baka ito mismo sa'yo ang may problema. Kasi kung ito ang may problema at hindi yung sitwasyon, ito mismo ang nakaka-apekto sa'yo. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa pagbebenta. Diba? Sa pagbebenta o sa negosyo na lang, sabi nila, ito magandang negosyo to. Sabi naman ng iba, hindi yan maganda. Ito yung maganda. Pero kung pag-aaralan mo, lahat ng sinasabi nila tama. Lahat ng sinasuggest nila tama. Merong mga nagnegosyo ng junk shop, kumita naman sila, yumaman sila. May nagnegosyo ng pagtitinda ng turon, pagtitinda ng banana Q. May mga yumaman naman, pagtitinda ng banana Q. May mga multi-level marketing, yumaman naman. So, bakit may mga taong yumayaman sa isang bagay, pero kapag yung ibang tao na yung gumawa dun sa bagay na yun, hindi nila magawa? Ibig bang sabihin nun, may problema yung sitwasyon? O baka ito ang may problema? Diba? Baka ito ang may problema sa'yo. Kung inaasam mo na lumago o umasenso sa buhay, tapos ang tinitingnan mong factor para umasenso ka ay yung sitwasyon o yung isang negosyo, nagkakamali ka. Kasi yung mga bagay na yun, hindi mo kontrolado yan. Pero kung ito ang pag-iisipan mo ng husto, itong bagay na to, kontrolado mo to. Pwede mo tong makontrol sa pamamagitan ng pagkondisyon sa kanya. Ikukondisyon mo yung emosyon mo, ipoprogram mo yung emosyon mo para magawa yung mga bagay na hindi mo magawa, kaya hindi mo makuha yung result. Kaya nga sinasabi natin na
itong subconscious na to, itong emotion na to, itong feeling na to, itong may control sa katawan para gumawa ng result. Yun lang yan. Kaya, kung uulit-ulitin mo lang to, tapos, i-apply mo sa buhay mo, walang mintis yan, mangyayari yan.